sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Kitang-kita yung ating mga... pag-uusapan po natin, ito po, si Edsel Lagman, binulgar po na mukhang nagkakabayaran di umano. May pondo pong umiikot dito po sa Chacha, People's Initiative. Marami pong katanungan si Edsel Lagman. Parang hindi yata siya na-inform. Okay, pag-usapan din po natin ito pong tungkol, pero maganda po itong revelasyon na to ni Edsel Lagman. Una, isa po siyang congressman, no? So insider po to. Hindi po to yung mga sinasabi lang natin na destabilizer, no? Talagang congress po to at karapatan po nating malaman ito bilang mga Pilipino na isa, kasi wala tayong kamalay-malay. Alam lang natin gusto ng House of Representatives na isulong to, no? Pero hindi po natin alam na ganito po pala. Mamaya papaliwanag po natin yan maigi. Okay, pag-usapan din po natin ito po tungkol sa NGCP. Tungkol po dito sa brownout sa Panay, no? Sa dami po ng investigasyon ng Senado nitong mga nagdaang taon, halos araw-araw, di po ba? Inimbestigahan, sabi ko nga, suportado ko dito sa pag-imbestiga ng Senado. Pero mamukat-mukat po natin. Bakit ba ganito yung ano? Inimbestigahan na pala to ng Senado sa pamumuno po ng Energy, yung head po ng Energy Committee ng Senado na si Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo. Ang problema, ano po nangyayari tuwing bakit po nauulitan tayo, no? Parang sa ano rin yan eh. Sino ba yung sa NAIA? Bakit nauulitan po tayo, no? Ayan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, at Itbulaga po pala, no? Nagamit na. Siyempre baka ano lang po tayo. Kailan lang natin nakakaya. Ayusin muna natin, nakakantsawan yung ating nakakantsawan yung ating mga tinatago. Okay. Pasensya na kayo, hindi tayo kagigising-gising lang natin. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Alam niyo po, good news po muna. Ngayon pong araw, ginamit na po ng Itbulaga, yung TVJ, no? Yung programang dating It sa Channel 5, yung pangalan nila bilang Itbulaga, tinugtog na rin. Kung hindi ako nagkakamali, tinugtog na rin nila yung mula Apari o mula Batanes hanggang Hulo, no? So, congratulations po sa TVJ. Alam niyo, dapat naman talaga, kanila naman talaga yan, no? So, mukhang maganda rin po to para sa parte naman nila Isko Moreno at sila Buboy Villar. Pinalitan na po nila mula po ngayon dahil po sa pag-utos ng korte, ang ginagamit na po nila ay tahanang pinakamasaya. So okay naman po yun kasi magkakaroon na rin sila ng sarili nilang identity. Kasi sa totoo lang po, kahit na ano pong katwiran ng mga tao, no? Kahit na ano pong ikatwiran ninyo, talagang yung Itbulaga, sila Tito Vic and Joey po yun, no? So tama na rin po yan. Pag-igihan nyo na lang dyan sa gandahan nyo na lang po, no? Kasi talagang sila po yung maiisip pag sinabing Itbulaga. So, at least ngayon, makakapag-create kayo ng sarili nyong identity. Ganun naman ang nararapat. Hindi po tayo po pwedeng gaya-gaya lang. Hindi katulad yung isang broadcaster na siya, no? Or Joel Reyes Subel, gaya-gaya. Gaya-gaya lang kay Ted Filon. Dapat po talaga meron kayong sariling identity. Lumabas po, nakalimutan nating ayusin ng konti. Wala kasi akong suklay. Kung hindi nyo pa po nahalata, 1 linggo na po ako hindi nagsusuklay. Tuwing pupunta po ako tuwing pupunta ako 7-Eleven,
Alam ko yan, bibili ko ng suklay, bibili kong kape, bibili ko ng ano. Biglang pag-uwi ko, ang dami ko na pamili. Pera suklay. Okay, anyways, congratulations, Jokoy. So, make us proud. Sana maganda yung pag-host mo bukas sa Golden Globes. Okay, punta na po tayo rito, no? Ito po, si Lagman. Si Lagman na po mismo. Lagman claims, ito po ay balita sa ABS-CBN. Para dapat alam na po natin meron pong crackdown. Meron pong crackdown di umano. Ako naman naniniwala, hindi naman po yan para sa lahat, no? Yung mga destabilizer lang po. Ako naniniwala na ito pong ginagawa natin ay never po nating intensyon na mag-destabilize ng gobyerno. Alam niyo po naman ang paniniwala natin, ayaw po natin ma-destabilize yung Pilipinas, no? Dahil alam naman natin na si Pangulong ay yung mamanahin, ayaw naman natin ang manahin ni VP Sara Duterte ay wasak-wasak na Pilipinas, di po ba? So, kaya po ano lang to, no, yung pagtatanggol lang po sa mga Duterte. Yun lang po yung habol ng channel na to. Hindi po para mag-destabilize. Wala po sa ano natin yan. Never po natin pinanawagan na maging presidente pinagtatanggol nga natin. Si Sara Duterte po ay hindi po atat, no? Yan po ang paulit-ulit natin, hindi po siya atat. Ang channel na to naniniwala na hindi po atat si Sara Duterte na maging presidente nauna. Yun po yung pagkakaiba ng destabilizer, no? Yung nauna, maging presidente na, nauna. Ganun po yung, siyempre, para ka maging presidente nauna, kinakailangan na may mangyari sa Pangulo. Pero hindi po yan yung panawagan natin kahit kailan, di ba? Ang gusto nga natin, ipanalo natin yung 2025, may mga kandidato na nga tayo, di ba? Yan yung mga ating mga senator. So, naniniwala naman tayo na hindi tayo naniniwala dun sa si Sara Duterte ay dapat pang mag-effort, extra effort at magmadali. Kasi sabi ko nga, paulit-ulit, kung si Sara Duterte ay gustong maging presidente ngayon, mas madali po yung tumakbo siyang presidente. Dahil at that time, number 1 siya sa survey. At that time, presidente yung tatay niya. So, baliwala po yan. Naglilingkod po si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Naglilingkod siya bilang bilang chairman o co-vice chairman ng NTF-ELCAC at higit sa lahat, siya po ay naglilingkod ng tapat bilang Vice President ng Pilipinas. Yan. May nagpapapansin na di binabasa. Bakit naman? Hindi po pwede magbasa po tayo muna ngayon. No? Okay. Punta muna po tayo rito. Lagman claims funds mobilized to kick off Chacha petition. Ayan si Lagman po to. Isa pong congressman. Kaya may karapatan po siya magsalita niyan. Ano po ba, kilala po ba natin si Edsel Lagman? Siya po ay hindi po Duterte supporter. Nililinaw ko lang po yan para po malinaw sa atin na ito po ay hindi kagagawan ng mga Duterte. No? Albay Representative Edsel Lagman has claimed that congressman from supermajority coalition have launched a campaign for charter change via People's Initiative. Okay. Ang ibig po sabihin, no? Mayroon pong kampanya ang supermajority. Supermajority kasi super minority. konti lang yan konti. Ano bang pinagsabi nun? Grabe kasi siniraan nyo si Isko Moreno. Sa Itbulaga. Diyos ko naman. Talaga naman sa Tito Vic and Joey yan Ano ba hindi po, si Isko Moreno po ay dapat may sarili silang identity sa... Naisip niyo yun? Hindi ko po naisip yun na siniraan ko si Isko Moreno. Talaga? Antindi, no? Pasensya na po. Kung sa tingin po ninyo, siniraan ko si Isko Moreno.
Malayo po sa isip ko 'yan. Presidente po ang, ng Pilipinas. Nakakatawa po 'to. Bakit ko naman pag-aaksayan si Isko? Nagbabalita po tayo sa TVJ, nanalo po ang Itbulaga, 'no? Eh, kung hindi po kayo masaya na nanalo ang Itbulaga para sa TVJ, gano'n po talaga buhay, 'no? Hindi po lahat nakukuha natin ang gusto natin, 'di ba? Kung lahat ng gusto natin na puwedeng makuha, eh, 'di artista dapat ako ngayon. Ay, okey, punta na po tayo rito sa, balita na 'to ni Lagman, 'no? Okey, pero hindi po 'yan nakakagulat, normal lang po 'yun na magkampanya, eh, 'di ba gusto nila, eh, hindi naman po nilihim 'yan. Actually, ang nag-announce po na isusulong nila yung tiyatya mismong si speaker, 'no? Kaya hindi po ano ba binabalita mo ba dun? Eto kasi yung sinabi ni Lagman, 'no? Ang sinabi niya kasi di umano, nagkakaroon ng payment. Ayan 'no, each voter who would sign the petition will be allegedly. Kita mo pati maingat, eh. Ganyan po 'no, tayo po mga vlogger, mag-ingat po tayo. Wag po natin sila pagbintangan na nagkakabayaran, 'no? Ito po ang pahayag ni Edsel Lagman, each voter who would sign the petition will be allegedly given payment. Ipaliwanag lang po natin ng konti, 'no? Ano po ba yung People's Initiative? Ang People's Initiative sana ay initiative ng mga tao para baguhin yung Constitution. Yan po nakalagay sa 1987 Constitution. Pero mahigpit po yan, kinakailangan po magpapirma ng lahat po per district ng 3%, at least 3% para maisulong niyang People's Initiative, 'no? So, ang ibig sabihin ba dong lahat ng district? Oo, lahat. Kunwari, merong isang district na hindi siya nakaabot ng 3%, patay na yung People's Initiative. Kaya po yan ang pinakamahirap sa lahat, 'no? So, ang akusasyon po ni Lagman ay nagkakabayaran di umano, 'no? Pinagbabayad yung mga tao. Hindi naman po lahat ng tao, eh, kinakailangan pumirma, eh. 3% lang po. Tama ba? 3% lang? I-search niyo na lang 'yan, 3% daw po ng mga, okey. So, ano po ibig sabihin? Yung lahat po na magtatanong, meron po kayong oras pagkatapos po ng ating, talakayan, para malinaw po tayo. Kasi kung ngayon kayo magtatanong, magagalit lang kayo, hindi ko kayo papansinin. Okay, basahin po natin. During the meeting, they were informed that People's Initiative will be used as mode of amending the Constitution, and they were given mobilization funds. Sa mga mayor po to, and forms to be signed by at least 3% of the registered voters of the legislative district to each which their municipalities belong. So lahat po ng mga mayor, tinipon po, local executives sa League of Mayors, at magpapapirma po sila ng 3%. Madali lang po yan kung lahat ng mayor makukuha nyo. Kasi 3% lang ng populasyon, ay ng voters. So ang malupit po dito, nagkakabayaran di umano. Yan. Ayon pa kay Lagman, magkano ba? Voters would sign the petition for People's Initiative will be given 100 each, 50% of which has already been advanced to the municipal mayor and respective coordinator. So nasa mga municipal mayor na raw yung kalahati ng budget para dito, 100 pesos. Okay. So ito po ang mga disturbing questions to be answered. Alam niyo po, sasabihin niyo maliit, hindi naman po eleksyon yun, eh. Pipirma ka lang, bibigyan ka ng 100, ang dali po niyan, di ba? Oh, lahat lang naman nagtitinda, pirma kayo rito, gusto niyo ba makakuha 100? Mayor, siyempre mayor. Kay mayor ba yan? Oh, pirma kayo dito, 100. 100 po yan, sa 50 pesos nga po siya. Napapanood ko yung sa mga YouTube, mananalo ng Gcash 50 pesos. Sumasali tayo, di ba?
Wag niyo sabihin maliit yan, hindi naman po eleksyon yan. Iba po yung eleksyon ng pagka-mayor. Eto po, pipirma ka lang. Ha? Okay, pipirma ka lang. Okay, eto po ang mga tanong ni Lagman. Number 1, okay lang po yun. Kinakailangan ko rin po maghanap buhay. Kung wala po manonood sa akin, okay lang po yun. Kulang kayo. Alam ko ba na magla-live ngayon si Tatay Digong? Number 1, who is the mastermind of this campaign? Tinatanong po ni Edsel Lagman, who is the mastermind of this campaign? Number 2 po, what are the proposed amendments to be pursued? Ngayon pong magbabago na, magtsatsa na, ano po yung mga gusto nilang baguhin? Ikatlo, where do the funds come from? Yan po ang pinakamalupit, no? 3% ng populasyon ng voters, magkano po yan sa 100? Siyempre, hindi lang po 100 yan dahil yung mga, alang naman yung mga coordinator, walang sweldo. Meron din po yan. Di umano. Kakalimutan mo ba ito? Nakakalimutan mo, may crackdown na, ayaw pa. Tapos ikatlo, why by the voters initiative? Yan po, no? Bakit mo bibilhin kung people's initiative? Talagang ito po, kung totoo tong sinasabi ni Lagman, no? Alam nga namang hindi totoo. Mga mayor sino po ang sinasabi ni kaya makatotohanan Alam niyo kung sino sinasabi niya? Ayan, no? Ito po ay nakuha niyang impormasyon sa mga municipal mayor ng Albay. Taga-Albay po siya, congressman po siya sa Albay. Yung mga municipal mayor po ng Albay, yung lalawigan ng Albay ang nagsabi sa kanya. No? Yan po. Ngayon, eto pa po. Tinatanong niya, sino ang mastermind? Alam mo, Congressman Lagman, ikaw nang i-quote ko. Ikaw ang nagsabi nito eh. Sabi ni Edsel Lagman noon na kailan ba to? Nung tinanggalan po nila ng confidential fund si BP Sara. Alam niyo kung ano sinabi ni Edsel Lagman? Lahat na nangyayari sa Kongreso, alam ng Speaker of the House. Ikaw na nga nagsabi niyan eh. Kinote na lang kita. Hindi po kami yan. Sa mga nagka-crackdown. Hindi po kami nagsabi niyan si Edsel Lagman. Lahat na nagaganap according to Edsel Lagman, lahat na nagaganap sa House of Representatives, alam ng Speaker. Kaya siya ay nagpapasalamat, no? Kaya siya ay nagpapasalamat sa Speaker nung tinanggalan ng Congress si BP Sara ng confidential fund. Yan po. Mula po to sa Liberal Party, President Edsel Lagman, nagkakabayaran di umano. Diyan po sa permahan sa People's Initiative. In the first place, kung People's Initiative po yan, dapat po hindi congressman at hindi mga mayor ang nagpapasimula niyan. People's nga eh. Pwede pa yung mga people's group. Di ba? Yung mga samahan ng mga pero kung mayor at congressman po ang nagpasimuno niyan, dapat yan invalidate yan dahil putya, kayo nangampan niya eh. Asan yung People's Initiative diyan? Pwede nating questionin niya. Alam niyo ba yung pinipirmahan niyo? Bakit kayo pumipirma? Binigyan ako ng 100. Naglalakad ako, putang 100, di ba? Mahirap kitain yung 100 ngayon. Anyways, di umano. Huwag nating kakalimutan lahat yan. Okay, punta na po tayo rito sa isa pang usapin, yung pong sa Panay, no? Galit na galit po. Alam ko po marami sa inyo ang mga taga Iloilo, taga Panay. Ayun pala. Hindi. Negros ako ng Negros. Mali tayo sa geography. Ang Panay pala consists of Iloilo, Iloilo City,
Capiz, ano pa? Palpak talaga yung geography ni Badong. Okay, ano po ang sinasabi diyan, 'no? Ang sinasabi po diyan, ano na nga sinasabi diyan? Ayan po. Pangalawa na pala 'to. Alam niyo po, pasensya na kayo, hindi na natin sa dami po ng, Senate investigation, araw-araw halos nung last year, 'di ba? 2023, pagkaupo ni Pangulong Marcos, panay Senate investigation, panay mga grandstanding na, eh. Alam niyo po, ngayon, sabi ko nga ngayon, sana magkaroon talaga ng investigasyon. Sana managot yung dapat managot diyan sa brownout na 'yan. Eh, akalain niyo po, ha? Akalain niyo po na nahiya, parang pinamumukha niyo sa akin na gusto niyo na manood, eh, ako ang, balakid, eh. Pasensya po kayo, hindi ko po alam na may live si Pangulong Duterte ngayon, 'no, hindi ko po alam. Talaga po nagla-live po ako paggabi. 'Wag na po kayong magparinig. Okey, punta na tayo rito, 'no. Yung pong, People's Initiative, eto pong nangyaring brownout, ayon po dito ngayon, 'no, sa naganap na po pala 'yan, 'no. Ayan, naganap na po 'yan nung Abril. Tapos nung Mayo po, alam niyo naman masyadong matikas yung mga senador natin. April 2023, meron na pala. Yung mga taga-ano po, taga-Panay, 'no, puwede po kayong mag-ano rito, kung ano po yung experience niyo. Meron na pala, naulit na naman ngayon. Ngayon, wala na naman din pong linaw kung ano po yung gagawin. Eto po kasi, kaya po may Senate, bakit po ba nagse-Senate investigation, 'di po ba? Para, ako hindi ko naunawaan, eh. 'Di po ba kaya kayo nag-Senate investigation, lalo na po 'yan, brownout. Natural, iimbestigahan niyo bakit po, ah, bakit po nagkaroon ng brownout sa Panay? Buong isla ng Panay nagkaroon ng brownout. Ikalawa pong katanungan, paano po maiiwasan? Kung ako mag-iimbestiga, 'di ba? Unang katanungan, bakit nagka-brownout? Kung meron pong mga may kasalanan, dapat maparusahan, 'di ba? Kahit private pa 'yan, irerekomenda niyo sa may-ari, tanggalin mo yung mga nagko-cause niyan. Ikalawa, paano maiiwasan yung brownout? Kasi lugi, bilyon pala nalulugi ng, pamahalaan, nalulugi ng mga negosyo. Bilyon, hanap tayo ng hanap ng mauutangan, eh. Inuutang natin yung mga pondo tapos nagpapalugi lang tayo dahil sa brownout. Okay, ano pong ibig ko sabihin? Ngayon, nagpatiun na naman sila na magkakaroon na naman ng Senate investigation. Natuwa pa nga ako dahil sa wakas may action yung mga senador. Pinanood ko po, eh. Pinanood ko po, pinagtulungan po yung ano lang, yung excerpt lang, Ang gusto po nilang palabasin etong NGCP, na yun din ang may dahilan, pareho, 'no? NGCP rin sinisisi nila ngayon, NGCP pa rin ang sinisisi nila nung Abril. Si Raffy Tulfo na chairman at saka sumabat pa po 'tong si anong pangalan nun? Si Reysa Hontiveros, ay sinisisi po yung China. Dahil ang China daw, ayon sa kanila, 40% ay pag-aari dito sa NGCP, yung ayan. The State Grid Corporation of China owns 40% of the power grid. No? So, nung nag-investigate sila, imbis po brownout ang lutasin, pinalalabas po nila na pag-aari pala ng China yan. Di pwede pala tayong i-shutdown ng China. Yun yung lumalabas, eh. Sa sinasabi ni na
Kaya pala, ayan, no, China can shut off Philippine electricity. Yung po yung lumalabas. Eh, paano nyo po? Ano pong mangyayari? Kung natuklasan po ninyo na kaya po ng China yan, ano pong mangyayari sa ating, ang question po ng mga taga-riyan, paano po maiiwasan na hindi na mag-brownout ulit? Ang problema, alimbawa po to, eto po, bago na ngayon. Eto si Thea Tan, lagi po natin nababanggit yan. Tagapagtanggol po yan ng BBM. Hindi ko po alam kung yan po ay may tungkulin sa BBM admin. FYI, the State Grid Corporation of China owns 40% shares of the National Grid Corporation of the Philippines. There were 2 island-wide blackouts in Panay, April 2023 and January 2024. The blackout lasted 4 days. Baka next time, hindi lang Panay ang may blackout but many major islands and cities in the country. Nakikita po ninyo yung paano po tumutugon. Ibig sabihin, may problema tayo, nag-brown out. Anong tugon natin? China pala yan. Kumbaga, bashing. China bashing tayo. Samantalang, ano dapat yung ginagawa natin? Paano lulutasin? Ganon din po yung ginawa ni Rapi Tulfo tsaka ni Risa Ontiveros. China bashing din po. Hindi ko po sinasabing mali sila. Hindi ko po sinasabi. Kung talagang pag-aari ng China yan, kaya nga 40%, kaya nga 60-40. Ito po ang nakakatakot dyan, no? Magtsatsa sila, yan yung pangunahing tatanggalin, yung 60-40. Hindi ko po maintindihan. Ang gulo, no? Ngayon, ang sinasabi nila na China, kontrolado ng China yung electric grid. Ano po gagawin natin? Simple lang po kaming mamamayang Pilipino eh. Wala po kaming pakialam. Pag ikaw naba-brown outan, pag ikaw taga Iloilo, taga doon ka sa Panay, nakaramdam ka ng brownout, biruin nyo, may picture na nasa labas sila dahil sobrang init sa loob ng pamamahay. Pag kayo po ay naba-brown outan, ang gusto nyo pong malutas yung brownout, paano hindi na mauulit. Hindi po yung kung ano-anong paliwanag na ito ay pag-aari ng China. Hindi po. Paano nyo po lulutasin yung problema ng mamamayan? Yung brownout, yun po yung problema. Ngayon, ibang usapin na yung China na yan. Binenta. Yan po yung problema ng privatization. Atin po yan eh. Napukor atin yan eh. Dati at napukor po lahat yan eh. Tapos sasabihin nyo ngayon, gusto nyo rin ibenta yung NAIA? Oh. Yan po mismo yung tinututulan natin. Kung paano nyo po tinututulan yung kahit ba sino may-ari niyan. Ano po sinasabi ni Martin Romualdez ngayon? Mag-i-invest ang Pilipinas through Maharlika Fund dyan sa NGCP na 40% ay pag-aari ng China. Mag-i-invest daw para makagawa ng mga infrastructure yung NGCP. Maglalagay tayo ng pera, pre-privatize natin, tapos maglalagay tayo ng pera, yung mga pondong kailangan natin. Kaya tayo, hindi ko naintindihan, no? Ano yung meaning ng privatization sa atin? Ngayon, ano yung kinakatwiran nila sa NAIA? Bakit magpa-privatize? Para gumanda raw yung... Malamang ganyan po yung sinabi nyo, kaya ipa-privatize yung mga yan. Yung napukor. Para gumanda yung serbisyo. Ngayon nagkakaroon ng mga island-wide brownout. Sasabihin nyo naman, mag-i-invest yung Pilipinas dito sa pre-privatize nating... Ano po ang solusyon? Solusyon po ang gusto ng mga tao. Paano po hindi na mauulit? Hindi po yung anti-China. Gusto nyo po magalit yung mga taga-Panay sa China? Brownout po gusto nilang malutas eh. Gusto nyo po magalit na naman ng Pilipinas sa China dahil China pala may-ari niyan. China. Ano yung silbi ng 60% ng mga Pilipino? Hindi ko po wala po akong pakialam. Hindi ko nga alam na China may-ari niyan. Ang gusto kong malutasan nyo, wag na maulitan. Kaya ang akala ko, kaya po kayo nagsisenate investigation
para po hindi na malutas niyo yung problema. Para saan pa yung Senate investigation kung magkaka-brown out pa rin po sa Panay at kung kada magba-brown out, sasabihin nyo lang na China kasi ang 40% na pag-aari yan. Bakit pa kayo nagsa-Senate investigation? At in the first place, bakit tayo nagpa-privatization? Kung poproblemahin natin yung mga pina-privatize natin. Katulad sa NAIA, paano ngayon pagka eto, gobyerno, pag-aari natin NAIA. Dapat pag pumalpak, palpa kayo, palitan namin kayo. Paano pag pumalpak yung may-ari, private na? Ano pang pakialam natin yan? Wala na. Para NGCP, sisihin na lang natin. Kasi yan, pag-aari yan ng kung sino. Okay, ngayon po, pupunta na po tayo. Ngayon po kayo pwedeng magtanong. Ha? Ngayon, bubuksan na po natin ang ating tilon sa inyong mga katanungan. Yan. Pasensya na kayo kung ginagabi. Ganun talaga buhay. Masarap pa. Magtanong na po tayo. Bago tayo humabol kung saan pa man. I-clear na lang po natin itong mga katanungan. Yun na nga eh. Bakit anti-China yung campaign? Narinig ko si Senator Tulfo at saka si Senator Rayson Tiveros nung nakaraan. May nag-clip eh. Sila rin na nag-clip na yung anti-China nila. Sabi ko, ibang klase talaga. Teka pala muna. Meron pa pala muna ako last. Bago tayo pumunta sa mga tanungan portion. Ito po, isa pang, ganito po yung treatment nila ngayon. No? According to Leonardo Montemayor, former DA Secretary, the effort to improve the rice production started with GMA. Pinoy continued this trajectory, but when Duterte came to power, the same plan was not prioritized. Anyari, ibang priority ni Duterte. Alam niyo po, no? Ngayon tayo may problema sa bigas. Dilaw na dilaw po kayo eh. Ngayong administrasyon may problema sa presyo ng bigas. Gusto nyo sisihin na naman si Duterte. Ayan po, wag sanang ganun, no? Kaya hindi nyo natutugunan eh. Iba yung pagtugunin nyo eh. Mahal ang presyo ng bigas. Pinagmamalaki nyo, mababa na ang inflation, bumaba ang pangkalahatan. Yung inflation po, pangkalahatan presyo ng bilihin. Bumaba na raw ngayong December. Pero ang pinaka-importanting presyo ng bilihin na gusto nating mapababa, bigas. Pinakamataas po ang presyo ng bigas from 2009. Yan po ang katotohanan. 2009. Mula 2009, ito na po ang pinakamataas na presyo ng bigas. Paano po ano po solusyon nyo? Sisihin si Duterte? Walang mangyayari talaga kung ganyan lang. Lusot lang. Ganyan po yung mga dilawan eh. Kaya po wala nangyari sa panunungkulan ni Cory. Sinisi yung si Ferdinand Marcos Sr. Hindi po nararapat yan eh. Ganun din yung Senate. Ano yung solusyon nyo? Hindi nyo lang sisisihin yung China. Panay sisi lang eh. Brownout sa Panay. Pag-aari kasi ng China yan. Ano gagawin nyo? Kahit pa sino maya. In the first place, bakit nila naging pag-aari yan? Di binenta natin. Atin dati yan. Benta kayo ng benta eh. Ngayon, ibebenta nyo na naman na NAIA. Paano pag nagka-problema sa NAIA? Ang purpose po ng mga pribadong bumibili, kumita, hindi naman po maglingkod eh. Bigas at itlog. Mahal din ba itlog? Pasensya na, hindi na ako tumitingin sa presyo eh. Ayoko ma-high blood eh. Meron din silang solusyon sa itlog.
Alam mo po kung ano ang solusyon nila sa taas ng presyo ng itlog? Ito ba'y ibebenta na per kilo o per peraso? Ng pupang solusyon yan, no? Di po ba? May masabi lang, mema lang. Ganun po ba yung gusto natin na pagtugon? Brownout sa panay. Pag-aari kasi ng China, 40% yan. Paano nyo tutugunan? China kasi baka buong Pilipinas na mag-brownout. Mahal ang presyo ng bigas. Kasi hindi prioritize ni Duterte. Ano gagawin ngayon? Ngayon ang problema eh. Kaya wala. Ibang klase talaga eh, no? Yung sisihin mo lang. Okay. Punta na po tayo rito sa